May I request everybody to stand, please? Parang kukunti tayo ngayon. Marami yatang, Marami bang nasa labas pa dyan? Wala naman, di ba? Ayan. Basahin po natin Romans chapter 'Anong oras na sa inyo? 5 to 5. 5 to 5. Okay. 5 to 5. Basahin ko po, sundan niyo ako ng mga Bible. I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel, so you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Gracious and loving Father, once again, thank you very much for this great and wonderful moment that you have given unto us. I pray, Heavenly Father, that you will be the one to work in our midst as we study thy word, and as we also go to our place that we are going to share the gospel. Give us wisdom and boldness, Lord, so that we might know, Lord, that we are a part of this church, and help us, Lord, to be a blessing also to our fellow Antipolonian, Lord, Panginoon. Kaya, Lord, iniling po namin na kayo po ang gagawa. Kung meron pa pong papunta rito, ingatan niyo po sila. Pinagtatagabilin po namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please be seated. Ang ating pong pag-aaralan ay pay your debt. Sino sa atin ditong nabubuhay sa utang? Sino dito walang kautang-utang? Sino dito ang hindi alam kung paano bayaran ng utang? Sino dito ang bound sa utang? Alam nyo, pag yan talaga, palagi ko sa atin dito, naranasan nating mangutang lahat. Amen? Kami ho, nung mga bata pa kami, meron kaming tindahang pinupuntahan lagi ng nanay ko. Tapos may listahan po yun. Di ba, uso yung pangalan ng umutang, sardinas, isusulat yun, itlog. Tapos bumili ng 5 suka toyo, 5. Kasi nakakabili dati ng toyo tsaka suka, magkahalo na. Naabutan nyo ba yun? 5 suka toyo. Yan. Hindi na nyo naabutan yun. No, meron dati yan. Mantika, gas, yan ang mga inuutang. Yung mga pangkailangan, sibuyas, kamatis, yan. So pagdating ng Sabado, bayaran. Di ba? So kukwentahin lahat yan. Tapos, ang utang mo halimbawa ay 10 piso, o 5 piso lang ibabayad, may balance na 5 piso. Wala namang utang dati na lahat binabayaran kaagad eh. No? So yun. So yun po yung ngayon, may mga tindahan nakalagay doon, walang utang. Yan. Sikreto lang yung pautangin. Kasi wala pong negosyo na walang utang. Usually meron talagang ganyan. Yan, naranasan natin yan. Naranasan naming umutang sa Bombay, yung payong na halagang 100, nagiging 300. Kasi piso araw-araw. Kaya yung Bombay, pagpunta rito, naglalakad lang yan eh. Isang taon, nakamotor na yan. Hindi mo alam, isang araw, may mansion na yan. Kasi ang laki nun eh. Kaya ang tawag doon, 5'6". Si 5'6", di ba? Yan. So yung aming pong haligi ng bahay namin, doon sinusulat yung di ba, usually ganoon, di ba, yung mga haligi natin, kala mo mga numero, pero utang yun eh, araw-araw yun, doon sinusulat. Alala ko yung Bombay na suki namin dati, buhay pa rin hanggang ngayon eh. Ngayon ka rin, naglalakad pa rin, pero alam mo, ang yaman-yaman na nun, ang laki ng bahay niya, hindi halata. Imagine yung India, isa po yun sa pinakamahirap na bansa. Pero pagka nagpunta dito, yumayaman.
Yan. Meron ako naging kaibigan ni ano yun, ni Sister Beth. Naalala ni Sister Beth? Sister Beth, andyan ba? Pinakilala mo sa akin yun, nakakain pa nga ako dun eh. Kaibigan, buhay pa ba yun? Buhay pa ba? Buhay pa. Okay, so, ang ating mong pag-aaralan ay tatlong bagay. Sabi niya, a good debtor recognizes debt. Secondly, a good debtor knows how to pay his debt. Thirdly, a good debtor is not ashamed to pay his debt. Una, a good debtor recognizes debt. Verse 14, I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Okay, sabi po ni Paul, meron daw siyang utang sa Griego, sa barbarians, both to the wise and to the unwise. Okay. So, ano yung utang niya? So, lahat po tayo, sabi niya, bakit sinabi niyang may utang siya? Sabi ko nga kanina, lahat po tayo, may pagkakautang tayo. At alam niyo ba, ang utang na hindi kayang bayaran, kahit bayad ka na, alam niyo ba yun? Bayad ka na, pero hindi mo kayang bayaran yung klaseng ganung utang. Yung utang na loob. Yan. Lalo sa Pilipino. Di ba? Ang Pilipino, pag nagawan mo ng mabuti, may utang na loob ka doon. At hindi mo kayang bayaran ng pera yun. Kasi, parang lagi isinusumbat yun eh. Di ba? Yun yung utang na loob. Kundi sa akin, patay ka na. Bakit biniyaran ko naman yung bill sa SIDE? Kundi sa akin, patay ka na. Yan. Ang mabigat nito, maraming namamatay, nakaluluwa, wala tayong ginagawa. No? So, meron tayong utang na dapat nating bayaran, kaya nating ginagawa ito. Dahil kahit papano, makabayad man lang tayo ng utang. Sabi niya, a good debtor recognizes debt. Now, ilan po ba ang tao dito sa Antipolo? Now, sino sa inyo dito ang meron nagmalasakit, binayaran yung utang niyo? Minsan may napapanood ako na yung pagka naghahanap siya ng matutulungan niya, di ba? Tapos, magkano utang yan? Ganito ako na magbabayad. No? Siguro ang sarap ng ganun, yung bang ang laki-laki ng utang mo, kinoproblema mo yun, tapos biglang meron nagmalasakit na tao na nalaman mo na lang, bayad na po yung utang nyo. No? Ang sarap siguro. Sino kaya yung ganong klase ng magbabayad? No? Meron bang gumawa sa inyo ng ganon? Wala pa? Tawagan nyo yung GMA, tawagan nyo yung tao na yon, baka sakaling mabayaran yung utang nyo. Pero walang ganun yun. Hinahanap niya talaga yun Di ba? Hinahanap niya kung sino man yung matapat. So, ibig sabihin, sa atin po, bilang anak ng Diyos, we have to recognize na meron po tayong utang na dapat bayaran. Hindi finances, sigit pa doon. No? Yan. Naalala ko po yung isang worker, hindi naman worker sa Muraya Siya, meron siyang, dati po ang trabaho niya, basurero. Okay. Doon kami natira ni Ma'am Carol, yung unang bahay niya, na bunga ng pagbabasuran niya. Nakapagpatayo siya ng up and down na bahay. At yung mga kapitbahay niya doon, minsan, nababahuan sa kanya, kasi yung mga nakasabit sa bahay niya, puro plastic, hugasan niya yan, nandun lahat yun. Lahat ng pagkakakitaan sa basura, kinukuha niya yon. And then, nung naligtas po siya, naalala ko po, ako po nag-witness sa kanya. Hindi pa nga magkapaay yung kanyang tsinelas magkaiba pa yata ng kulay, if I remember right. Tapos, niwi-witnessan ko siya, English. Grade 4 lang yung natapos niya. Oo na lang siya ng oo.
Yung pala, hirap na siyang intindihin yung sinasabi ko. Pero naligtas. Doon makikita yung kapangyarihan ng salita ng Diyos eh. So, basta ko tanggapin mo lang si Jesus. Yan. Alam nyo, yung tao na to ay, ibig sabihin, to make a long story short, natuto po siya mag-reflex. Hindi pa masyadong kilala, that was 1980s. Yan, siguro natuto yan, mga 1985, ganyan, pataas. Hindi niya alam na gagamitin ng Diyos yun, para at every time na ginagamit niya yan, habang hawak niya yung paa, lagi siya nagwi-witness. Alam niyo, nakabili ho siya ng bayat lupa sa subdivision, meron siyang prospect na may-ari ng tablerya. Niwitnessan niya po yung tao na yun. Tapos alam niyo ba, ginawa, sige, lahat ng kailangan mo sa bahay, kunin mo dito, libre. Libre. Pagka kailangan po niya ng damit, pupunta po yan dun sa baklaran, mag-reflect siya ng lahat ng, pag uwi niya, marami ng damit yun, kasama na ako dun. So, kumikita po siya ng kalahating araw, hindi bababa ng 5,000 kalahating araw. Ganun po ang kita niya. Kaya, pero, every time, hindi niyo makakalimutan yung basurang pinanggalingan niya. Sabi niya doon sa muraya, lahat ng basura ninyo sa bahay niyo, pwede bang kunin ko lahat yan? Kasi gusto ko lang maalala kung saan ako nanggaling. At yun po, wala naman po siyang utang, pero lahat po yan mula January hanggang December, ipunin niya yan, ibebenta niya yan. Alam niyo kung kanina niya binibigay yon? Doon sa mga worker ng church. Hindi inabutan yun eh. So, tapos, ano yan, ang lalaki ng bag nila. Talagang yung bawat tuwan-tuwa ho. At isang bagay pa, pagdating mo ng January, magkasama ako niyan, lahat ng kikitaan niya ng January, meron siyang malaking, ganyan kalaki. Lahat po yan, inuhulog niya doon. Yun po yung first fruit niya. That's why the Lord bless him so much. Ngayon, pabalik-balik na lang siya sa Korea. No? Ibig sabihin nito, meron siyang utang na loob doon sa mga pinagkakautangan kaya unang-una sa ating Panginoon. Kaya sa pamagitan nun, binabayaran niya yun, ibinabalik niya rin. No? So yun po, kaya pinagpala po siya ng Panginoon. He recognized that he is a debtor. At alam nyo, sabi ko nga, every time na hawakan niya yan, alam niyo po ba kung bakit may sakit kayo? Ito po'y bunga ng kasalanan. Yan, hawak niya na yun. Hindi na makapiglas yun. At alam niyo ba, at pagka may sakit siya, lalo niyang dinidian yun, sakit, aray. Ano ho yan eh, at alam niyo, yung pagbawat hawakan niyang pasyente, hindi ko alam, kahit sinasaktan niya, umiiyak na, namimilipit na, pero magbabayad pa rin ng 2,000 yun. Sinaktan mo na, binayaran ka pa. Pero alam niyo, pagkatapos nun, yung sakit niya gumaling. Sabi ko, ibang klase ito. Kaya ako nagkaroon ng idea, kaya ako natuto sa Reflect. 1 taon ako nag-aral dyan. Yung pinag-aralan ko dyan, wala sa libro. Galing dun sa taas. Natuklasan ho, itinuro sa kanya ng Diyos yun. Ngayon nagpapahinga na ho siya. Hindi ho sa langit, sa pag-reflex. Kasi medyo mahina na rin ang katawan niya. Pero napag-aral niya anak niya, ngayon nakatapos din, doon ho siya nagsimula. Ang nagustuhan ko doon, marunong siya magbayad. Wala ho siyang ginamot na hindi niya na-witnessan. Brethren, recognize na meron tayong utang na dapat bayaran. Secondly, a good debtor knows how to pay his debt. Verse 15. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. So una, now sino sa atin dito ang hanggat maaari ayaw na may utang? Hanggat maaari.
Ayon